Hello, Kina. Itong ano mo, itong CRR mo na pinadala, ang comment ko dito ay dapat ang subtotal mo ay hindi per project. Kasi madami ka masyadong subtotal. So, dito, pwede, alisin ko na lang muna to, ang subtotal mo. At maggawa ako ng bagong subtotal. No? Kasi dapat ang subtotal mo dito ay per collecting uh, per uh, bank account na lang, no? Per bank account ang subtotal mo dito. Kaya lang pagka gusto mo na yung subtotal mo ay per bank account, dapat magkakadikit-dikit itong bank account na to. Pero ang sa napag-usapan natin, ang dapat na subtotal mo dapat ay per collecting officer lang, no? So, ang una natin gagawin dito para itong deposit dito ay masummarize natin dito sa JEB, di ba? Ito yan, tatlo kasi yung bank account mo eh, no? Tatlo yan eh, oh. Puro savings account. So, tingnan natin yung previous na gawa nito kung dyan nga siya nakalagay sa savings. I-open ko lang yung file ko dito. Tingnan natin, open ko lang. At para malaman natin kung doon nga ang pasok nun sa savings, no? Sandali lang Kina, open lang natin. So, nandito naman yan eh. Tingnan natin. So, dito may sample dito. Hindi ito. Yung isa. Ayan, ito yan. So, ito yung sample ng ng Malubad, saka nung yun nga yun, si Resurrection. So, itong Balubad, tama ito, Kasin Bank Savings. Yung si Resurrection ay, ayan, tama, savings nga. Tama yung pasok mo, savings yan. Savings siya. Pero, ang dapat mong gawin ay, para mapabilis yung pag-total mo dito sa mga to, ba't may column ko? Dapat wala itong column na to. So, delete ko to. Delete natin. Ayan. So, ito, i-total muna natin ito para mapabilis. So, ito, total mo to. Gamit yung tinuro ko na pivot table, no? Yan. So, i-highlight mo lang yan. Click mo yung insert. Click pivot table. And then, meron ka na ditong lalabas na sheet na panibago. So, itong magkakaroon to ng summary. So, i-click mo yung account number. And then, i-click mo to. Itong dalawa na to, ito yung cash collecting officer. Huwag mo i-click yan. Ito naman ay current account. Ito yung savings. Wala ka namang laman ng current mo eh. Laman, yan. So, dapat dito yan. Pag napunta to dyan, hilahin mo lang dito. So, nakalagay count. So, i-click mo lang ito para maging sum. Value field setting. Click mo yung sum. Yan. Pero kung titignan mo, 0 naman siya. So, tignan natin kung tama yung pinasok mo doon. Yan. So, tignan natin 92,338. 92,338. Yan. So, okay yan.
923. Sa 905,100 ay 1240, 192. So, tama. And then, ito ay 38,356. 38,356. So, tama siya. No, tama siya. So, yan. Tinotal mo siya. So, that's correct, no? So, ganun magsama, ganun para mapadali yung paglagay mo dito ng figures na yan, no? Wala kalagay dyan, no? So, ganun sa lahat. Saving. So, kung wala naman laman to, pwede, i-delete mo na lang. Yan, i-delete na natin yan, ganyan. Okay, yan. So, para mas, tapos, bakit wala kang installment sale? Wait lang. Ay, nakaano pala to. Nakalink ikaw, no? Nakalink. Ayan. Nilink mo doon. Oo, yan. Anyway, kung nilink mo pala siya. So, okay lang yan. Pero dapat i-hide mo na lang ito para wala na. Pwede mo na itong i-delete mo na ito. Tapos, pag ginagawa mo ng kopya niya nakalagay dito, yan. Pwede mo na siyang alisin sa pagka-link, no? Para, kasi baka mabura mo ito, mawawala ito. So, ganito lang magalis. Highlight mo lang, Ctrl-C, and then paste value. Yan, no? Yan. So, yan. Hindi na yan siya nakalink doon. Yan. So, ito, pwede na natin sa i-delete dito. Delete na natin yan. Okay. Para malinis yung job mo, tingnan. Ngayon, kung isa-summarize mo naman itong ano mo, kung isa-summarize mo itong iyong CRDJ, dapat isa-summarize mo ito, naka-total sa per collecting officer. Diba? Sa case na to, si 000 lang saka yung collecting bank. So, ganito lang gawin yun. Yung kanina, hindi mo kailangan siyang isingit, no? So, ulitin natin ha. So, date and period. So, i-highlight mo to lahat. Yan, ganyan. I-highlight mo siya. Hanggang dulo yan. Hanggang dulo. And then, i-click mo yung data. Subtotal. I-okay mo lang ito. And then, ito ang ilalagay mo dito sa at is changed in date. Babaguhin mo to at is changed dapat in collecting officer. And then, ito lahat, i-checkan mo lahat. Yan. Lahat ng nakalagay dyan. Dapat may check. Yan. Madami yan, no? So, space bar up arrow key, space bar up arrow key. So, ganun lang, no? Yan. Para makabilis yung paggawa mo ng summary. Wala na yan. Kasi hindi na yan money column. Yan. So, pag-click mo ng OK, magkakaroon na yan ng subtotal per collecting officer. Ayan, no? Yan. Meron na siya dyan. Saka meron na doon. So, ito, magagamit mo na to sa pagpo-post mo dito sa yung Jev. Yan, magagamit mo na yan dyan. So, ganun lang sa kadali, no? Ganun lang sa kadali magawa ng iyong ng iyong CRDJ. So, ito, pag meron ka ng ganito, pwede mo na siyang ganunin. Pag 3 kasi ang pinili mo yan, ibig sabihin yan lahat. Pag number 2, ibig sabihin subtotal lang. So, magagamit ito po na nagsasummarize ka ng data. Yung kanina na pinakita ko to, ito rin ay pagsusummarize din siya ng data. Ito ang kagandahan ito, kahit hiwa-hiwala yung bank account number mo, kung saan niyang ito total dito. Dito kasi sa subtotal command, pwede ka rin mag-summarize per collecting officer dyan, di ba? Dito, pag ganito ang pag-summarize mo, dapat magkakadikit-dikit yung bank account number. Para pag nag-create ka ng subtotal, ay magkakasama sila. Pero, pwede mo namang gawin yun sa yung tinuro kanina. So, kung titinan mo, ito pa rin yan, yan pa rin siya. Yan pa rin. Ngayon, dito, ang suggestion ko, pagdating dito sa pagpo-post nyo ng processing fee,
ito, yan, miscellaneous, clearance, saka permit. I suggest na naka-detalye dapat ito. Kasi ang processing fee ay madami yan eh. Yan madami. So, kung ano yung nakalagay doon sa yung CRR, kung yun ay application, dapat, kung gaano kadami yun, dapat, meron siyang naka-detail dito sa ating CRDJ. Kasi naka-detail lahat yan dito sa main office, no? Ito, ganito dito sa miscellaneous, sa clearance, saka permits, no? Kasi dito yan ay dapat kumpleto yan, no? Nakadetalye siya. So, kung ganito kadami, halimbawa yung nakolekta nyo, meron kayong transfer fee, legalization fee, notarial fee, dapat, kung meron din isang 4 na column o lampas pa, depende sa dami ng nakokolekta nyo. So, kumbaga, wag mong itipirin yung detalye nito, no? Kasi kung ganito 'yan, tatawag sa iyo yung gumagawa dito sa main office ng financial schedule kasi hihingin ang breakdown nito. So, dapat dito pala naka-breakdown na siya. So, i-summarize na lang 'yan. Ang processing fee, i-summarize na lang dito sa JEV. Kagaya nito. Yan. Ayan, okay. Dito na lang natin sa isa-summarize. Pero doon sa CRDJ, nakadetalye siya. So, yun na lang muna yung review ko sa yung CRDJ, no? At hopefully ay masundan mo yung itong video na to. Okay? Yan natin.